So ito iba naman ito, meron naman siyang inahabilin na tao, okay? Pag hindi ko kaya mag-decide, pwede naman ng anak ko. Hindi ko kaya mag-decide, pwede ang caregiver ko. Hindi ko kaya mag-decide, pwede ng hospital. Kahit sino sa mga Yun sa paglingkod. hospital, may ganun. Kay, pag-ayos ba paglingkod, kay 1 gig ka kaya, tapos papapag-sky ka. Kung di ka makaya sa lingkod, hindi ka mahirap na. Wala nakaog ka ng kawayan na. Through a lethal injection or medication. Bawal po ito sa atin, hindi po natin ito batas, sa US meron po. Pero sa mga 4 babies natin, allowed po iyan. Bakit? Kasi na-experience ko na pinayutan na siya namin yung aso namin isa kasi nga po may cancer sa baga. Yung aming Shih Tzu. Yan. Pwede yan sa mga hayop, pero sa tao, hindi natin inaalaw yan kasi hindi dito sa atin. So sa US, sabi nga nila, to end the agony of the patient, so ano nila, authorized person in confirming that an individual has died. Ito yung ano, di ba? Nire-request natin sa hospital kapag namatay ang pasyente at magkiklaim tayo sa insurance at saka sa SSS. Ganyan, okay? Oh, by the way, who owns the chart? The chart is owned by the patient. Tandaan natin na ang chart ng pasyente sa hospital ay pag-aari niya. But who is the keeper? The hospital. Ngayon, pagkakailangan ng mga copy, pwede po tayo humingi ng certified true copy ng chart ni patient. Yan ay kung gagamitin sa insurance claim, gagamitin sa sa korte. Yun po, ha? Pero naka-ano yan, certified true copy yan. Again, the chart is owned by the patient, not by anybody. Hindi nurse, hindi doktor, at hindi rin hospital. But the keeper is the hospital. DNR order or do not resuscitate order. Ibig sabihin, a medical order indicating that no attempts should be made to revive a patient if their heart stops or they stop breathing. No more breathing, no more pulse. Okay. Sabi dyan, wag nang i-resuscitate, wag nang i-CPR. Yun yung gusto ng taong mamamatay na. So may order siya doon, may request siya doon. Nakapirma yan, hindi pwedeng verbal lang. Tapos nakatouch yan doon sa chart ni patient. DNRCC order. Do not resuscitate, comfort care. So same pa rin, specific dinner order focusing on providing comfort care only without attempts of resuscitation. Comfort care lang ang nire-request dyan, no more resuscitation or intubation pag nag-arrest ang pasyente. DNR-CCRS, okay. A DNR order is specifying no resuscitation efforts in the event of cardiac arrest. So pare-pare din lang yan ang sinasabi, ha. A and B allow natural deaths. So no resuscitation, no medication, no intubation, allow natural death. A term used to indicate that natural death should be allowed without aggressive medical interventions. Medical interventions like intubation, CPR, yung pagsaksak ng gamot, DNA, CPR, do not attempt cardiopulmonary resuscitation. So similar to DNR, it directs that CPR should not be performed. DNI, do not intubate. A medical order specifying that intubation is certain tube to help with breathing should not be performed. Yan ay kung request ng pasyente, so pipirma siya. May waiver yan, okay? Kasi magastos po pag nagpa-intubate. Autopsy again, a postmortem examination to discover the cause of death or the extent of disease. Tandaan, dalawa yung klase ng autopsy natin dyan. Balik tayo doon.
There are two types of autopsy. One is medical, legal, or forensic or coroner's autopsy. Ano po yon? This is performed in case of suspicious, violent, or unknown cause of death. Mga medical legal cases, ano siya, yung ang sabi ay bumagsak pero may nagtulak pala. Ano pa, na rape, ano pa, pinatay, mga homicide cases, parricide cases, mga medical legal yan, vehicular accident, ni rape, medical legal cases yan. Ipapa-autopsy nila yan para malaman kung ano talaga yung totoong nangyari at sino talaga among these people ang may kasalanan. So lagi natin tatandaan, caregivers, kapag ang pasyente ay namatay and it is for autopsy, pag kayo nag postmortem care, please do not remove any tube attached to the patient. Kasi gagamitin yon for autopsy, gagamitin yung pagkuha ng specimen. Kaya wala kayong tatanggalin kahit anong tubo na nakadikit sa katawan ni patient, as is lang siya. Okay, what about clinical or pathological autopsy? It is performed to find out and better understand the causes of deaths, also for research purposes. So same pa rin, basta for autopsy, hindi natin tatanggalin yung kung ano mga attachment. So dalawang klaseng autopsy, one is for medical legal, para malaman talaga ano yung cause of death niya. Ang isa naman, clinical or pathological, para yung deep research ang gagawin nila dito tungkol dun sa sakit na yun na inaaral. Kasi ang purpose nito, ano ba yung pwedeng gamot na ma-invento para dito sa sakit na to na makontrol agad. So yun yung clinical or pathological autopsy. What is respite care? This provides a short-term relief for primary caregivers, giving them time to rest, travel, or spend time with other family and friends. Kailangan ni caregiver ng respite care, meaning respite or respite, mag-leave muna siya dun sa pagbantay sa pasyenteng may terminal illness. Kasi mahirap po yun mahirap, napakabigat sa kalooban na nakikita mo itong pasyente inalagaan mo ay naghihirap. Mabuburn out kayo, ma-exhaust kayo. Parang natatangay kayo ng negative energy na galing sa patient. So, ang ginagawa dyan ng mga kamag-anak, ng doktor, kaya ng nursing homes, kaya nakasama sa pasyente na yun, pinagli-leave ka muna for relaxation para makapagpahinga ka. Okay? So, that is respite or respite care. Bereavement, okay, the experience of losing someone important to us. It's characterized by grief, which is the process and the range of emotions we go through when we experience loss. Ito yung pagluluksa sa namatay na kamag-anak. Caregivers' roles and responsibilities during palliative care. Anong dapat gawin? Emotional support. Offer compassionate listening, comfort, and encouragement. Help patients cope with emotional distress and provide companionship. Huwag po nating iwanan ng pasyente. Kailangan lagi tayo nakabante sa kanya. Kapag tulog na siya, doon ninyo bibilisan ang gumawa. Kasi kawawa naman si patient. Pagka malungkot yan, nagdadagdag tayo ng agony doon sa nararamdaman ni patient. Physical care assists with daily activities such as bathing, dressing, and mobility. Manage pain and symptoms by following the care plan. And of course, if you're going to give medication that is being prescribed, syempre, prescribed by doctors. Yung kanilang personal hygiene, wag natin kalilimutan. Hindi common, alam natin na ito ay may sakit na either palliative ba yung approach mo o yung hospice care na ba, nandun pa rin yung role mo sa caregiver, gawin mo pa rin. Huwag nating hahayaan si patient na marumi, mahaba ang kuko, marumi ang bibig, marumi ang tenga and everything. Tandaan po ninyo, pag malinis ang pasyente, malinis ang kwarto, that is your reflection. Ikaw ay malinis ng caregiver, organized ka na caregiver. Pag dugyot ang pasyente nyo, dugyot ang caregiver. Isa lang naman ang babagsakan yan eh. Ay, ang galing naman ng caregiver na ito at napakalinis ni nanay. O caregiver ang pinupuri. Naku, sino ba caregiver nito? Napakadugyot ni Lola. O nga haba ng kuko. Naku, may kuto pa, may balakubak pa. Ang tamad naman ng caregiver. You see?
Communication acts as liaison between the patient, family, and healthcare team. Keep all parties informed about the patient's condition and preferences. Mas maganda po,